maganda yung tinakil natin ang paraan. O sa kawalang katakutan ng nasa mga tao, talagang niresolve ng Diyos. Ngayon naman, ang isa sa mga bagay na nagdulot ng pagdurusa sa mga tao ay digmaan. Ayun, kapag nasa digmaan, ang inyong bansa, kaya nangyayari ngayon sa Russia, Ukraine, sa Iran, sa Palestina, Israel, tsaka yung Iran, Israel, tsaka yung Iran. At marami pa digmaan. Alam mo, napakahirap. Ngayon, nahirapan din ang siyempre pa. Kasi ang bala, upa, Israel, walang kinikilalang mabuti. Masama ba yan? Talagang free for all yan. So, ano ang sinabi ng Diyos? Nangako ang Diyos sapagkat nahihirapan siya kapag nakikita niya nahihirapan din ang tao dahil sa digmaan. Ganito ang pinangako niya sa Awit 46:9. Sa Awit 46:9, pinangako ng Diyos ang ganitong mga pananalita. Ito ang sinabi niya. Pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa. Binabalik niya ang pana at dinudurog ang sipahan. Sinusunog niya ang mga karwaheng pangmilitar. So dito sa ating binasa sa 46:9 na awit, Psalm, pinatitigil niya ang digmaan. Ayaw talaga ng Diyos magkaroon ng digmaan. Kaya paano niya gagawin yun? Sabi niya, yung pana, yung sibat na ginagamit sa noon sa pagdidigma, papaliin niya, dudurugin. So sa ngayon ay high-tech na mga armas ang ginagamit ng mga tao. So ito ay aalisin din ng Diyos. So isip-isipin ng isang daigdig na walang armas pang militar. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi na kailangan yun kasi ang mga tao naman ay tutulungan ng Diyos o tuturuan ng Diyos na maging mabait sa isa't isa. Mahal nila ang isa't isa. Kaya na sinabi na mahalin mo yung kapwa kaya na yung sarili. Hindi mo daigdigin yan ay kailangan mo pang armas. Hindi na. At sabi diyan, sinusunog niya mga karwaheng militar. Mga tangke de guerra o anumang mga ginagamit na mga pang-militar na mga behikulo ay alisin ng Diyos. O di wala na gulo. Wala ka nagagabitin. Tsaka hindi rin mag-away ang mga tao. Hindi na kailangan mangangkinin ng tao ang ng ibang bansa, ang isang lugar. Kasi ito ay para sa mga tao. Ang mga ngasiwa dito, ang ating Panginoon Jesus, yan isa sa katuparan sa ilalim ng kaharian o gobyerno ng Diyos. Na hinihiling natin, dumating nawa ang kaharian o gobyerno mo sa panalangin. At gagawin talaga na Jesus yan. Kasi siya ay isang makatarungang hari